Alright, what's up mga Kanoypi? Here's your boy, Forex Noypi. And tama ang nakikita nyo mga Kanoypi. Oh no! Oh my gosh. US strikes again. Okay, so buwan tuloy na naman. Eto na naman po tayo mga Kanoypi. Ngayon, kung trader ka ng gold, Forex, indices, o kahit anong long-term investor or investment meron ka, itong video na to wag mo skip. Para sa'yo to kasi magandang malaman to eh. Yes, makikita mo dyan sa taas. US strikes Iran over latest ship attack and Tehran responds by hitting Arab states. So, mga Kanoypi, ay, Diyos ko po, magkakawar na ba? Aakyat ba lalo ang gold? Ito na ba yung pullback na inaasahan ng marami? Bakit tumataas ang oil? Itong mga nakaraan, pullback lang ba yan? Ano bang nangyayari? Ano mangyayari sa US dollar? So sa video na to, hindi tayo magfo-focus sa politics, okay? Hindi tayo kakampi sa kahit anong bansa. Okay? Ang pag-uusapan natin ay kung paano iniisip ng financial markets ang ganitong klaseng event. Okay? Dahil tandaan nyo mga kanoypi, hindi nagte-trade ang market gamit ang emosyon. Ha? Nagte-trade ang market gamit ang expectation. So, before we start, intro muna tayo, brah. Alright, what's up mga kanoypi? Welcome back sa panonood ng video ko. Medyo interesting ang pag-uusapan natin ngayon dahil sa latest na balita. Today is July 12 at kung anong nangyayari, pag-usapan natin 'yan, okay? Sa mga nakaraang araw kasi muling tumaas yung tensyon sa pagitan ng United States at Iran. Okay? Nagkaroon ng military strikes, retaliation, at patuloy ang mga balita na may mga missile at drone attacks sa iba't ibang strategic location sa Middle East. Okay? Ang pinaka-importante dito hindi lang yung military conflict hindi yun ang iniisip ng market. Mas iniisip ng market maapektuhan ba ang global supply ng oil? Okay? Dahil kung oo, hindi lang Middle East ang tatamaan. Buong mundo yan, mga kanoypi. Bakit napakahalaga ng Middle East? Imagine nyo ganito. May isang highway. Okay, imagine niyo may isang highway. Lahat ng delivery trucks sa Pilipinas dumadaan doon. Kapag sinara mo yung highway na yon, ano mangyayari? Late lahat ng delivery. Magkakaroon ng shortage ng supply. Diba? So yung natitirang supply nila doon, tataas ang presyo nun. Ganon din sa oil. May tinatawag tayong Strait of Hormuz. Okay? Isa yan. Isa to sa mga pinakamahalagang shipping route sa buong mundo. Okay? Napakalaking porsyento ng global oil exports ang dumadaan dyan sa Strait of Hormuz. Okay? Kapag nagkaroon ng disruption, automatic mga kanoypi, nagwo-worry ang market. Hindi pa kailangan na mawalan ng supply. Minsan, sapat na yung possibility na mawala yun. At kapag natakot ang market, tumataas ang presyo. Okay? So, paano nito maapektuhan ng oil? Okay, let's break it down just a little bit. No? Ito ang pinakaunang asset na usually nagre-react. Bakit? Simple economics lang mga kanoypi. Kapag bumaba ang supply ng langis, habang pareho ang demand, anong mangyayari? Price goes up. Okay? Kahit hindi pa nawawala ang oil, kapag iniisip lang ng market na baka magkaroon ng shortage, nagmamadali ng pumili ang mga traders. Ito ang tinatawag natin na risk premium. Okay? Nagbabayad ang market ng mas mataas na presyo dahil sa uncertainty. Kaya minsan mapapansin nyo, may breaking news lang, biglang tataas ang oil ng 3%. Minsan hanggang 5% pa nga Right?
Yan yung mga gap ups na nakikita nyo, no? Hindi dahil may actual shortage, ha, kundi dahil natatakot ang market na baka mangyari to. So bukas, pag tiningnan natin yung oil market, nandito tayo ngayon sa CFD price ng crude oil. Pag nagkaroon ng gap up yan, that's probably the reason why. Okay? Pero tandaan, ha, hindi ibig sabihin na dahil may war, automatic na ang oil aakyat forever. No. Kapag nakita ng market na kontrolado ang sitwasyon, unti-unti rin bumababa ang presyo, magsa-stabilize. Kaya ang pinakamahalagat tanong ay hindi, may gera ba? Ang tanong ay, maaapektuhan ba ang supply? Okay? Yun ang mas importante. Okay? Ngayon, pumunta naman tayo sa ginto. Punta tayo sa gold. Punta tayo sa CFD, ha, ng gold. We're on the daily chart. Yan. Okay. Ano ba ang mangyayari sa gold? Ito ang paboritong asset ng maraming kanoypi natin. Gold is known kasi as a safe haven asset. So ano ibig sabihin nun? Kapag natatakot ang investors, lumilipat sila sa gold. Parang insurance kasi yan. Okay? Imaginein mo, may bagyo. Anong ginagawa ng tao? Nag-iipon ng pagkain, di ba? Ang ginagawa nyo yan, di ba? Punta kayo kagad sa grocery. Nag-grocery shopping kagad kayo. Nag-iimbak ng tubig. Nagkakaroon ng malaking preparasyon. Okay? Ganon din ang investors, mga kanoypi. Kapag feeling nila delikado ang ekonomiya, bumibili sila ng gold. Hindi dahil gusto nila gold, kundi dahil gusto nilang protektahan ang pera nila. Okay? Pero may catch yan, kanoypi. Hindi lahat ng war automatic bullish sa gold. Okay? Maraming factors ang involved. Okay? Kasama dito ang US dollar or DXY. Okay? Kasama dito yung interest rates. Kasama dito yung bond yields. Okay? Katulad ng sinabi ko kahapon sa video ko, kasama dyan inflation expectations. Okay? Higit sa lahat, risk sentiment, ha? Kaya minsan makikita nyo may war pero bumabagsak ang gold. Malalaman natin yan bukas kung ganun ba mangyayari. Okay? Kaya yung mga machine gun traders dyan, pag napanood nyo to bukas, huwag kayo kagad bibili ng gold porket nalaman nyo yung may gera. Hindi ganun. Okay? Bakit? Dahil mas malakas ang pagtaas ng dollar o kaya mas tumataas yung bond yields. Hindi sapat ang isang dahilan lang. Kailangan tinitingnan natin yung buong picture. Okay? Alright. So, kahapon, sa Discord community namin, may nagtanong kung posible ba na tumaas ang gold at US dollar ng sabay. Okay, yes. And I answered the member sa Discord kung I gave an example of the month which is April 2024 if I'm not mistaken. So, bakit nga ba minsan sabay tumataas ang gold at US dollar? Okay, ito kasi ang isa sa mga pinaka-confusing lalo na kung baguhang trader ka. Normally, inverse correlation yung dalawa. Kapag tumataas ang dollar, usually bumabagsak ang gold kasi lumilipat lang yung pera from one asset to another for the most part. Kung ano yung mas attractive. Pero may mga panahon parehas silang tumataas. Bakit? Because fear changes everything eh. Kapag sobrang taas ng uncertainty, investors don't care muna kung inverse sila. Okay? Ang iniisip nila, I want safety. Okay? Ang US dollar kasi, world reserve currency yan. Halos lahat ng bansa gumagamit yan. Habang ang gold naman, store of value. Okay? Pareha silang safe haven asset. Kaya kapag sobrang takot ang market, possible na sabay silang tumaas. Okay? Ito ang dahilan kung bakit minsan nakikita nyo, gold is up, dollar is up, stocks are down. Okay? So nabanggit ko ang stock market, 'di ba? Paano naman ang stock market? Pumunta ngayon tayo sa S&P 500 mga kanoypi. CFD rin ito, ha.
Kapag tumataas ang uncertainty, usually, investors reduce risk. Nagbebenta sila ng growth stocks. Lumilipat yung pera to a safer asset. Okay? Lalong naapektuhan ang mga companies na malaki ang fuel expenses, katulad ng airlines, yung Boeing, shipping companies, transportation companies, yan, manufacturing companies. Kapag tumataas ang oil, tumataas kasi yung operating expenses nila nagmamahal yung expenses nila di ba? Tapos mas maliit ang profits kasi nga ang laki ng binabayad sa oil. Kaya minsan bumabagsak talaga ang stock prices. Pero interestingly, may mga sectors na nakikinabang. Ano yun? Tulad ng defense companies, energy companies, right? Oil producers, yan. Kaya hindi lahat ng stocks bumabagsak, nagkakaroon lang ng rotation. Okay? Siguro mga one of these days, if you're interested to know about the US stock market and how it's fundamentally done, comment down below. Kung hindi naman, hindi ko gagawa ng video, di ba? Ngayon, ano ang role ng US dollar? Okay? Ito ang gusto kong pag-usapan. Lalo-lalo na kung forex trader ka. Kapag may global crisis, maraming investors ang bumibili ng US dollar. Bakit? Dahil ito pa rin ang pinaka-liquid na currency sa mundo. Okay? Liquid, keyword. Kapag may panic, cash is the king. At kadalasan, US dollars ang hinahanap. Okay? Pero kapag sobrang tumaas ang oil, posibleng tumaas din ang inflation. Kapag tumaas ang inflation, maaaring manatiling mataas ang interest rate. At kapag mataas ang interest rate, usually, supportive yon sa dollar. Kaya minsan, war indirectly strengthens the dollar. Indirectly, ha? Hindi dahil sa war mismo, kundi dahil sa epekto nito sa inflation. Okay? Kaya bilang trader, mga Kanoypi, ito ang gusto kong tandaan nyo. Huwag kayong mag-trade dahil lang may breaking news. Okay? Maraming traders ang nakakakita ng headline. Click agad ng buy o kaya sell without understanding the bigger picture. Okay? Professional traders ask different questions. Hindi nila tinatanong kung anong nangyari. Tinatanong nila ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya. Anong epekto nito sa inflation? O kaya sa oil, sa Federal Reserve, interest rate, bond yields. At pagkatapos, anong magiging epekto nito sa gold o kaya sa dollar o kaya sa stock market. Ganyan mag-isip ang mga institutional traders. Hindi sila naghahabol ng balita, ina-analyze nila ang magiging chain reaction. Okay? So, ngayon, patuloy pa rin babantayan ng buong mundo ang sitwasyon sa Middle East. Alam mo yan, pinakita ko na yung balita kanina, di ba? Hindi natin alam kung lalaki ba ito o hihinto na. Bilang traders, hindi natin kailangan hulaan ang susunod na mangyayari. Kaya tantanan mo yung kamay mo sa buy at sell. Di ba? Ang trabaho natin, mag-react sa market, hindi manghula. Okay? Kahit si Rudy Baldwin, hindi kayang hulaan kung saan pupunta ang price. Okay? Always remember, the headlines create volatility, but price confirms direction. Okay? Alright, yun lang muna mga Kanoypi. Kung may natutunan ka ng konti dito sa video na to, makikisuyo na lang, paki-like or mag-comment ka dyan sa baba ng kahit anong tanong na meron ka. Just show me some support. Just inspire me to do videos like this na makakatulong naman sa mga Kanoypi natin. Alright, I will see you guys on my next video. Bye-bye!